Kinabukasan nga noon ay naging busy na sila. Ako naman ay pumasok na sa opisina. At kinahaponan pagka-uwi ko ay may mga beauty products na sa sala. May telang may balahibo na rin silang binili na may iba't ibang kulay. Doon nila inalagay ang mga product kapag pinipicturan para maganda tingnan. Nagpicture taking rin sila habang hawak ang bawat produkto. Kaya agad ko nang nilabas ang laptop para masimulan na nila ang paggawa ng online store na paglalagyan ng mga produkto nila. Tinulungan ko silang gumawa ng online page at kung paano makapag-share sa marami. Isang oras pa nga lang ang nakalipas matapos sila iyong maipost ay dinagsa na sila ng mga inquiry at nagkaroon na rin ng ilang mga orders sa gabing iyon. Kaya tuwang-tuwa sila pareho. Isang gabi noon habang magkatabi kami ni Elaine sa kama at nagpapaantok ay sabi niya, "Be, may naisip ako. Baka kasi nagsasawa ka na palaging ako na lang ang nagbibigay ng saya sa'yo. Gusto ko sanang masubukan mo rin si Mama. Sigurado akong magaling siya dahil nakadalawang asawa na rin siya, di ba? Marami na siyang alam." Sabi ko naman, "Sigurado ka ba dyan sa iniisip mo? Baka naman prank lang yan tapos bigla ka na lang magalit sa akin kapag pumayag ako." "Naku, hindi be. Kaya ko bang magalit sa'yo mahal na mahal nga kita. Sige na be, ako na ang nakikiusap sa'yo. Tapos kapag okay naman sa'yo si Mama, edi 1 o 2 beses sa isang linggo ay siya ang makakatabi mo sa pagtulog para hindi na siya maghanap ng boyfriend sa labas. Naisip ko kasi na kung ganitong may income na rin si Mama, edi kaya niya na makipag-date sa mga ibang lalaki. Baka masira ang pamilyang binuo mo kung may mahalong ibang lalaki, di ba? Lalo pa kung mabisyo at salbahe ang lalaking mamahalin ni Mama. Kaya ito ng pinaka-safe na paraan para mapanatili nating matatag ang pamilyang binuo mo. Kapag natugunan mo ang pangangailangan ni Mama, hindi na yan maghahanap ng boyfriend. Sige na be, please. Pumayag ka na." Sabi ko naman, Kung makakatulong yung ideya mo para wag masira ang pamilya natin, edi sige, papayag talaga ako. Alam mo naman na handa akong gawin ang lahat. Wag lang masira ang pamilya natin at wag tayong magkahiwalay-hiwalay." "Yay! Sige Bea, doon ako sa kwarto ni Mama matutulog. Papalipatin ko rito si Mama. Wag mo muna akong isipin. Hindi naman ako magsiselos o maiinggit kasi sagana naman ako palagi sa ganon mula sa'yo. Basta i-enjoy mo lang ang gagawin ni Mama at i-appreciate rin ang mga ibibigay niyang kalinga." "Okay." Maiksing sagot ko pa tapos lumabas na siya ng kwarto namin. Ilang saglit pa ay pumasok na si Freya sa kwarto ko. "Anong nakain nun? Bakit sinabing dito raw ako matulog sa kwarto niyo at pasahin raw kita?" Sabi ko naman, "Para raw wag ka nang maghanap ng boyfriend sa labas. Ako na lang raw ang pupuno ng pangangailangan mo." Ang bait talaga ng anak ko. At syempre hindi mangyayari na magbo-boyfriend pa ako ng iba. Matagal ko nang itinuring ang sarili ko na pangalawang asawa mo. Kaya hindi rin kita iiwan. Wika ni Freya at agad nang sinimulan ang bagay na hiniling sa kanya ni Elaine na gawin. Sa buong magdamag na iyon ay maraming beses rin namin pinagsaluhan ang masayang bagay. Lalo at may legal na basbas iyon ni Elaine, kaya wala na kaming aalalahanin na baka mahuli pa kami. Nagpatuloy ang mas masasayang araw sa pagitan naming tatlo. Maganda rin ang income ng mag-ina dahil sa kanilang pag-online selling ng mga online products. Makalipas ang ilang buwan, sumapit na ang panahon ng enrollment. Nag-enroll na sa kolehiyo si Elaine. Tumigil na rin siya sa kanyang pagtatrabaho bilang sales lady sa mall. Sobra-sobra naman sa basic naming pangangailangan ang income ko at income ni Freya sa online selling.
Mas dumami pa nga ang customer nila dahil marami sa mga classmate ni Elaine ang nag-e-enjoy bumili. Siyempre, magtatanong sila kung anong product ang gamit ni Elaine, kung bakit ito maganda. Tsaka naman ipopromote ang mga produktong paninda nila. Kaya maging sa eskwelahan ay nakakabenta rin ng malaki si Elaine. Isang araw noon, umuwi si Elaine na may kasama ang kaklase. Si Christy. Anak mayaman raw iyon na medyo spoiled at hindi makontrol ng mga magulang ang luho at mga gimmick. Sabi naman ni Freya, "Anak, anong meron? Bakit ka nagsama ng classmate rito?" "Gusto raw makitambay eh. Bored daw siya sa kanila. Gustong makipag-inuman." Sabi naman ni Freya sa akin, "Ano Carlo, ayos lang ba sa'yo ang ganyan?" Sabi ko naman, "Wala namang problema." "E di sige, mag-inuman kayo. Hindi ako iinom. Sa loob ng kwarto lang kami ni Nonoy. May mga sasagutin pa akong inquiry eh. Hindi pwedeng pabayaan lang, baka mawalan tayo ng mga customer." Wika ni Freya. Sabi naman sa akin ni Elaine, "Be, maganda yan at sa pagkakaalam ko, maselan sa lalaki. Be, paano kung kursunada ka? Gagawin mo?" Sabi ko naman, "Para ka namang sila sa pinagsasabi mo." "Be naman eh, huwag kang magalit sa akin. Gusto ko lang na kahit magkasama na tayo sa bahay, hindi pa rin natitigil ang excitement ng buhay mo. Sige na, patulan mo kung gusto niya. Akong bahala. Para naman hindi lang kami ni Mama ang putahing natitikman mo. Basta wag mo lang sasabitan ha, para hindi kayo makabuo. Mukhang palaban eh." Sabi ko naman, "Bahala ka nga, trip mo yan eh." Lumabas na kami ng kwarto tapos ipinakilala ako ni Elaine sa kaklase niyang si Christy. "Christy, si Carlo, asawa ko." "Wow, talagang hindi ka pala nagbibiro na may asawa ka na. Yummy siya ah. Pwede bang mahiram?" Joke lang. Wika ng dalaga na tumatawa. Sabi naman ni Elaine, "Why not? Hindi naman ako madamot eh. Pero may renta ha. Itong mga ganitong edad, expert na ito sa ganung bagay. Marunong magdala. Magaling at safe ka rito. Kaya hindi ito basta-basta ipinapahiram ng libre." Tila sumiryoso ang mukha ng dalaga. Sabay sabing, 5,000, pwede na ba yon?" Sabi naman ni Elaine, "Money down syempre." Agad namang kumuha ng pera ang dalaga sa wallet niya. "Ito, 5,000. "Nice! You have a deal. Pero mamaya na ha. Inuman muna tayo. Masyado pang maaga para sa bagay na yan eh. Tara sis, labas muna tayo para bumili ng alak at pagkain." Wika ni Elaine tapos inabot na sa akin ang pera ng palihim. Tsaka sila lumabas ni Christy para bumili ng alak. Pumasok na muna ako sa kwarto ni Freya, sabay lapag ng pera sa lamesa. "Oh, bakit may 5,000 kang dala?" "Yung anak mo, ibinibenta ako sa kaklase niya. 5,000 daw, 2 rounds. Mamayang pagkatapos ng inuman." "Aba, rich kid din palang batang yun ah. Akalain mo, ganun-ganun lang kung maglapag ng 5,000 para sa ganung bagay. Eh, anong balak mo sa perang yan?" Sabi ko naman, "Ibili mo na ng DVD player sa Divisoria at magandang speaker para magamit natin sa panunood ng movie at pagbibideo okay kapag nagre-relax tayo." "Nice, mahal ko. Napakatalino mo talaga mag-isip." Sagot niya pa. Sa panahong ito ay mahal ko na ang tawag niya sa akin kapag kaming dalawa lang ang nag-uusap. At kahit marinig ni Elaine ay ayos lang dahil inutos rin daw sa kanya ni Elaine na mahalin ako bilang boyfriend para hindi na siya maghanap ng boyfriend sa labas. Kaya mas lalong nagiging exciting ang mga kaganapan sa aming tatlo sa loob ng bahay. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na sina Elaine at Christy. May dala silang gilbis at lime juice.
Tapos isang buong litsyong manok at 2 order ng sisig. May bagong sinaing naman kami kaya kumain na rin kami ng kanin habang nagiinuman para magkalaman rin ang sikmura nila at may pangsapin sa epekto ng alak. Masaya ang inuman naming 3. Makalipas ng ang 2 oras ay panay na ang himas ni Christy sa hita ko. Hanggang sa sabihin ni Elaine, mukhang ready ka na sis para doon Ano, sige na, pasok na kayo sa kwarto. Agad namang tumayo ang dalaga. Hinawakan ako sa kamay at hinila sa kwarto. Pagkarating roon ay wala nang pag-uusap. Agad ko nang ginawa ang bagay na binayaran ng dalaga upang gawin ko. Makalipas ang halos 1 oras, ay lupaypay na iyon sa pagod. Kaya saglit kong iniwan dahil iidlip raw muna. Pagkalabas ko ay umupo ako sa sofa. Umupo naman sa hita ko nang paharap si Elaine at siniil ako bigla. Sabi niya pa, "Lasang Christy ginawa mo bang mabuti para makasulit siya?" Sabi ko naman, "Teka, bakit ako ang tatanungin mo niyan? Siya ang receiver at client kaya siya dapat ang tanungin mo." Ilang saglit pa ay nakita naming papalabas na ng pinto si Christy. Kumapit ito sa mga gilid na parang hindi makatayo ng maayos. Sabi pa ni Elaine, "Sis, ayos ka lang? Nakasulit ka ba sa binayad mo?" Sabi naman noon habang nakangiwi ang muka, "Oo sis, sulit na sulit. Sobra pa yata sa sulit Hirap akong maglakad Ang swerte mo sa jowa mo. Gifted." Wika noon. Agad naman akong tumayo at inalalayan iyong maiupo sa single na sofa. Tapos agad siyang tinagayan ni Elaine ng alak at agad ring uminom. Makalipas ang kalahating oras ay sabi ng dalagang si Christy, "Sis, ihatid mo na ako sa baba. Uuwi na ako para makapagpahinga ka. Hindi ko ito first time pero mukhang mas matindi pa sa first time ang dinanas ko Siguradong iintahin ko ito buong weekend." Wika noon kaya tumayo na rin ako para ako na mismo ang mag-alalay pababa. Baka gumulong sa hagdan. Medyo lasing pa naman. Kasama ko rin naman si Elaine sa paghatid sa baba. Pagkarating nga namin sa baba ay tumawag ako ng taxi at doon na ipinasakay si Christy. Nagpasalamat naman siya sa amin ni Elaine at sa susunod, kapag nakarecover na raw siya ay muli siyang babalik sa amin. Hindi siya nagbibiro dahil makalipas lang ang buwan ay muling sumama kay Elaine at magiinom daw ulit kami at nagbayad din siya ng 5,000 para muling maranasan ang bagay na iyon. Pagkaakyat namin sa 3rd floor ay kinurot ni Preya sa tagiliran si Elaine. "Aray naman po ma, bakit ka nangungurot? Bakit mo ibinibenta si Carlo? Anong tingin mo dyan, beauty product na paninda natin?" "Ano ka ba ma? Hindi naman iyon tungkol sa pera. Gusto ko mag-enjoy pa rin si Carlo sa buhay niya kahit tayong 2 na ang nagbibigay ng kalinga sa kanya." "Ay, bala ka nga. Ideya mo yan Oh, ito ang 5,000 na ibinayad noon. Ang sabi ni Carlo, ibili raw ng DVD player at speaker para may mapanooran tayo ng movie at pwede rin tayo mag-video okay. Huwag mong kalimutan ng microphone kapag bibili ng speaker ha?" "Opo ma," sagot pa ni Elaine. Ako naman ay nakangiti lang habang nakaupo sa sofa. Muling nagpatuloy ang masayang ikot ng aming sariling mundo na 3. Nasa 3rd year college na noon si Elaine noong kausapin niya ako. "Be, may hiling ako sa'yo ulit. Sana pumayag ka." "Ha? Ano naman yun?" Tanong ko pa. "Si mama kasi gusto niya raw magkaanak sa'yo
masyado kang mahal ni mama at gusto niyang magkaroon siya ng isang matindi at legit na alaala na galing talaga sa'yo. Kahit isa o dalawang anak ay ayos lang daw. Sabi ko naman, paano tayo? Di mag-aanak rin tayo kapag nakagraduate na ako at nakapagtrabaho na. Malaki na noon ang anak niya ni mama. Sabi ko naman, sa bagay, gusto ko rin magkaroon ng sariling anak. Kaso hindi ka pa pwede dahil nag-aaral ka pa nga Sige, payag ako. Nagulat naman ako noong biglang bumukas ang pinto at pumasok si Freya. Naroon lang pala siya nakikinig sa pag-uusap namin ni Elaine. Salamat Carlo at pumayag ka. Napakabait mo talaga at mapagbigay lalo na sa amin ang anak ko. Sabi ko naman, lahat naman ay handa kong ibigay at gawin basta't hindi makakasira sa pamilyang binuo natin. Oo, mahal ko. Sisiguraduhin kong magpapatuloy ang masayang pamilya na binuo natin. Elaine anak, salamat rin Pumayag ka. Oo naman ma, mabuting tao si Carlo kaya gusto kong katulad niya ang dumaming lahi sa mundo. Kaysa sa ibang lalaki ka magpapalahi na iiwan ka lang at pababayaan. At least may Carlo, hindi iyon mangyayari. Wika pa ni Elaine at nagyakapan na kaming tatlo. Talagang legal na sa amin na tatlo ang aming relasyong ito. Agad itinigil ni Freya ang pag-inom ng protection at paglipas lang ng 2 buwan ay nagdadalang tao na siya. Tuwang-tuwa siya at excited. Kaso nga lang, ako ang pinaglihihan niya. Naging mas mahilig pa siya sa bagay na iyon at gustong gabi-gabi talaga. Naiintindihan naman iyon ni Elaine at alam niyang bunga lang iyon ng pagbubuntis ng kanyang ina. Kaya naman, bago matulog ay papasok muna si Freya sa kwarto namin at kapag tapos na kami ay tsaka siya lilipat sa kwarto niya sa kabila. Mabilis na lumipas ang mga buwan, nagsilang na nga si Freya ng isang batang babae. Sabi naman ni Elaine, ay ang cute ng kapatid ko at ang tangos ng ilong. Gwapo kasi ang tatay Be, gusto ko na rin magkaroon ng anak. Sabi ko naman, magtapos ka muna ng pag-aaral no. Sayang naman ang pagod mo kung bigla kang hihinto para magkaanak. Tsaka mahirap yun sabay kayo ni mama mo na may baby. Palipasin muna natin ng ilang taon para kahit papano malaki na si baby Amira bago tayo mag-anak ng ating dalawa naman. Okay, tama ka naman be. Kahit papano, mami na rin naman ako ni baby Amira dahil ikaw ang tatay niya Para hindi maging magulo ang setup sa documents ay ipinarehistro namin si baby Amira bilang anak namin ni Elaine. Para hindi magtaka ang bata kung bakit si Freya ang nanay niya tapos asawa ko ng kanyang ate. Kaya para hindi magulo, palalakihin namin ang bata at ipapamulat sa kanya na kami ni Elaine ang kanyang mga magulang. Yun din naman ang gusto ni Freya. At Lola ang tawag ng bata kay Freya, imbis na mama. Makalipas ang ilang taon ay nakapagtapos na ng kanyang pag-aaral si Elaine. Nakapagtrabaho na rin siya sa isang remittance center. At noong nakadalawang taon na siya sa kanyang trabaho ay tsaka niya na itinigil ang pag-inom ng gamot na pang-protection. At pagkalipas lang ng kalahating taon ay nagdalang tao na rin siya. Masayang-masaya siya maging kami ni Freya dahil natupad na rin ang kanyang mga pangarap. Una ay naging professional. Pangalawa ay makahanap ng lalaking mamahalin siya at ang kanyang pamilya ng totoo. Pangatlo ay nagkaroon ng sariling anak. Hindi pa nga natigil doon ang lahat. Dahil halos 1 taon lang ang pagitan ay nabubuntis siya hanggang sa maging 3 na ang anak namin ni Elaine. Humirit naman si Freya na gusto niya pa ng isa. Kaya muli ko rin siyang pinagbigyan.
After noon ay nagkasundo kami na tama na iyon. Meron na kaming 5 bata sa bahay at isang binatilyo na si Nonoy. Napapa rin ang tawag sa akin at itinuring ko na rin na sarili kong anak. Hindi man pangkaraniwan ang setup ng aming buhay at relasyon, wala namang napariwara. Walang nasaktan o napag-iwanan. Lahat natupad ang bawat pangarap sa buhay at namuhay ng masaya at masagana hanggang sa kasalukuyan. Wakas. Ayun my loves, sobrang kakaiba nga naman talaga ng setup ng tatlong ito. Pero bilib ako sa kanila dahil natupad nila ang kanilang pangarap na magkaroon ng isang masaya at matatag na pamilya. My loves, ikaw kaya, kailan magiging matatag ang relasyon niyo sa akin? Halos wala pa sa kalahati ang nagsusubscribe eh. At kung may mag-comment at mag-like man, ay kakaunti rin. Baka naman pwede mo nang pagbigyan ng lambing ko my loves. Mag-like, mag-comment, at siguraduhin nakasubscribe ka para mapasaya mo rin ako. At kung sakaling gusto mo rin akong makausap, like and follow ka na rin sa ating Facebook page na Miss Fujiko Diaries. Makakausap niyo ako roon sa chat. Kaya mag-follow ka na rin doon ha. Ingat ka palagi my loves!